Fine, aalis ako. Umirap si Heather at padabog na kinuha ang kanyang bag. Isa na namang nakakainis na araw para sa kanya. Nawala na naman ang kanyang designer notebook at mukhang alam niya na kung sino ang kumuha. Ang nag-iisa niyang kapatid na malaki ang inggit sa kanya. Saan ka pupunta? Kailangan mo makausap ang mother mo. Sigaw ni Alexis, ang kaibigan ni Heather. Saan pa ba? Nagtaas ng kilay si Heather. Leave me alone, Alex. Malalago tayong dalawa nito eh. Sigaw ni Alexis sa kanya. Bakit ba kasi hindi mo kunin sa kapatid mo? I-explain mo yung side mo. Tumigil si Heather. Sa tingin mo ba kapag sinabi ko yan, matutuwa siya? No, mas kakampihan niya pa si Hannah kesa sa akin. Kaya mas mabuti pang hayaan mo ko. Baka mamaya, mas magulat ka kapag nagwala ako dito. Nagmamadali na naglakad si Heather papunta sa parking lot. Sumakay agad siya sa kotse at naghanap ng magandang bar. Huminga siya ng malalim at naisip ang designs niya. Matagal bago niya nagawa ang mga yon. At sa isang iglap lang, mawawala ang lahat. Napailing si Heather at napahinto sa isang malaking building. Hey, I'm not a minor. Kinuha ni Heather ang ID sa bag. I'm 25, okay? Umirap siya sa gwardya at agad na pumasok sa loob ng bar. Napanganga naman si Heather nang makitang punong-puno ng gitara at paintings ang buong bar at ang theme, sobrang ganda. Umupo si Heather sa isang single chair. Rum please, sabi niya sa waiter. Noted, miss. Ngumiti ang macho na waiter. Pinagmasdan ni Heather ang buong paligid at nakitang mas marami ang lalaki. Nagkibit balikat si Heather at uminom ng uminom. Wala siyang pakialam sa paligid niya. Sa alak niya binuhos ang lahat ng galit at stress niya. One more, please. Ngumiti si Heather. May bagong babae na naman. Heather ang pangalan, sabi ni Joao. Nagtaas ng kilay si Leon at nakita nga ang babaeng tinutukoy nito. Pinagmasdan ni Leon si Heather at ang black na dress nito. Kitang-kita ang kulay gatas nitong mga hita, maging ang payat nitong mga braso. Pulang-pula na ang mukha ni Heather habang nakikipag-usap. Bakit nandito yan? Regular customer? Tanong ni Leon. Ewan ko. Nagkibit balikat si Leon. Binitawan niya ang sigarilyo na nasa pagitan ng dalawang daliri niya at agad na bumaba. Tinitigan niya si Heather habang pinaglalaroan ang kwintas niya at ang labi niya. Nangunot ang noon ni Leon nang tumayo si Heather kasama ang lalaki. Walang boyfriend, boss. Sagot ni Joao. May bala ka? I want to taste her lips. That's all, Joao. Natawa naman ito. Alright. Napailing si Leon at agad na pumunta sa dance floor para kunin si Heather. Marahan niyang hinawakan ng bewang ni Heather na sumasayaw at ginagalaw ang balakang nito. Ngumisi si Leon at pinagmasdan ang babae na mabilis na umalis sa harapan nila. Heather, right? Tanong ni Leon. Tumango si Heather at tiningnan nito ang mukha ng lalaki. Tumayo siya ng maayos at inilagay ang mga braso sa balikat ni Leon. Sino ka naman? Nagtaas pa ng kilay si Heather. Are you an angel? Hinaplos nito ang mukha ni Leon, pababa sa labi nito. Soft lips. Tumawa si Leon at inilapit ang bibig sa tenga ni Heather. Gusto mong tikman? Tumawa ang dalaga. Pwede? Kinagat ni Leon ang labi at hinawakan ng batok ni Heather. Pwede? Bulong niya pa rito. Wala pang isang saglit at nagpapalitan na sila ng halik dalawa. Nakaupo si Heather sa mga hita ni Leon habang hinahaplos naman ni Leon ang likod ni Heather pababa sa mga binti nito. Humiwalay si Heather sa kanya kaya nagtaas siya ng kilay at muling hinalikan ng dalaga.
Ngayon lang nabaliw si Leon sa isang halik. Kay Heather lang. Wait, what's your name? Ani Heather, nang bahagya siyang lumayo. That's a secret, Heather. Saad ni Leon at bahagyang tumawa. Tumawa na rin si Heather at inis sa isang botones ng polo ni Leon. Sumandal si Leon at pinanood ang kamay ni Heather, tsaka lumipat ang tingin niya sa maamong mukha nito. Iniisip ni Leon kung bakit napunta si Heather sa bar na yon. Nang hindi makapagkintay si Leon, siya na mismo ang naghubad sa polo niya. Oh my God! Hindi ko alam na may ganito ka pala. Room? Nakangising tanong ni Leon. Tumango si Heather at kinagat ang labi. Binuhat ni Leon ang dalaga patungo sa kwarto niya. Umibabaw agad si Leon at nagpalitan sila ng halik sa isa't isa. Natawa si Leon at para siyang naaadik sa amoy ni Heather. Bawat haplos ay may dalang kiliti sa katawan ni Leon. Bawat pagbaon ng kuko ni Heather sa likod niya ay nagdadala ng kakaibang pakiramdam. Dang it! Virgin! Natigilan si Leon at napatingin kay Heather. Halatang iritado ang mukha ni Heather. Come on! Napasok mo na, hugutin mo pa? You're a virgin? Paniniguro ni Leon. And? Tinulak ni Heather si Leon at natawa. Ngayon ka lang ba nakabingwit ng isang babaeng birhen? My goodness! Pinanood ni Leon si Heather na kunin ang damit nito. Masama siyang tiningnan nito. Ano ngayon kung virgin? Hindi ba dapat thankful ka? You spot the virgin woman and that's me. We both waste our time, Mr. Secret? Napailing si Heather. You disappointed me. Nagtagis ang panga ni Leon at agad na hinila si Heather. Hinalikan niya si Heather at hindi nagmamadali, hindi rin madiin, kundi malumanay at puno ng pag-iingat. I don't care. Hinihingal na sabi ni Leon. Simula sa araw na to, markado kita. Markado ko ang buong pagkatao mo. Sa gabing yun, ay sabay nilang naabot ang rurok ng kaligayahan at sa gabi ring yun, ay naging isa silang dalawa. Napatitig si Leon kay Heather na mahimbing na natutulog. Napailing si Leon at agad na inayos ang pwesto ni Heather tsaka niya inabot ang cellphone niya. Joao. Boss, tagal niyo matapos ah. Natatawang saad nito. Napailing si Leon. Ihatid mo si Heather sa kotse niya. Tell her she passed out. Ha? Hindi ka magpapakilala? Sayang naman. Sayang naman at magkakaroon ka na ng girlfriend. Natawa si Leon at hinaplos ang pisngi ni Heather. Huwag kang mag-alala. Gagawa pa rin naman ako ng paraan para magkita kami. Ngumisi si Leon at pinatay ang tawag. Just wait, Heather. Nagising si Heather sa sunod-sunod na tawag galing sa kanyang cellphone. Napabalikwa siya ng higa at naalala ang nangyari. Nanlaki ang mga mata niya nang makitang nasa bahay na siya at maayos ng damit. Mabuti naman at gising ka na. Unang bungad ni Alexis sa kanya. Ha? Paano ako nakarating dito? Tanong ni Heather at naramdaman niya ang masakit sa pagitan ng kanyang hita. So hindi pa naginip yun? Ang alin? Tanong naman ni Alexis. Nanlaki ang mga mata ni Heather at napalunok. Pumikit siya para alalahanin ang mukha ng lalaking naka one night stand niya. Pero ang tanging naalala niya lang ay ang kwintas nito. Napalunok si Heather at napatingin sa kaibigan na nakataas ang kilay habang hawak ang gamot. Nahimatay ka raw sa bar. Tinawagan ako ng staff nila at sinabing nasa kotse ka. Diyos ko naman, Heather. Kababae mong tao, hindi mo ba alam na delikado doon? Iritadong sabi ni Alexis. What? Nag-enjoy naman ako. Teka, ba't ka nga ba nandito? Kunot ang noo, natanong ni Heather. Umirap si Alexis. Nakatanggap ako ng email galing sa isang businessman. Gusto niya raw na ikaw mag-design ng bahay niya sa isang exclusive village sa Batangas. Hindi mo pwedeng sayangin to at mukhang may bala kang kapatid mo. I accept that. Seryosong sagot ni Heather. Ngayon din, pupunta ako. Kaya mo ba?
Mukhang may sakit ka. Puna ni Alexis sa kanya. Tumawa naman siya dito. Sanay ang katawan ko sa alak, Alex. Sige na, maliligo pa ako. Nagmamadali na naligo si Heather kahit pa masakit ang katawan niya. Agad siyang nagbihis na isang skinny jeans, halter top, at isang coat. Lumabas agad siya ng kwarto dala ang mga gamit niya. Naabutan niya ang mga magulang niya na nasa lamesa at kumakain kasama si Hannah na nakangisi. Good morning. Bumati si Heather. Sa tabi niya ay si Alexis. Good morning, Iha. Aalis ka ngayon? Tanong ng daddy nito. Tumango si Heather. Yes, big project. Tumango lang ang ama niya at bumalik na rin sa pagkain. Huminga ng malalim si Heather at agad nang umalis. Sakay ng kotse ay agad silang pumunta sa airport. Nang makarating sa airport ay agad na silang dumiretso sa eroplano dahil sakto naman na tinawag na sila. Anong pangalan ng client? Tanong ni Heather. Leon Samaniego. Pangalan palang gwapo na no. Sigurado ako mayaman ng lalaking to. Malay mo, maging boyfriend mo. Napangiwi si Heather sa sinabi ng kaibigan. Wala akong oras para dyan, Alex. Sus, deep inside gusto mo rin. Nangaasar na sabi ni Alexis. Ilang oras ang naging biyahe nila patungo sa Batangas. Malayo talaga ang biyahe na kailangan pang sumakay ng eroplano para makarating doon. Sumakay sila ng taxi at agad na dumiretso sa village. Ayan ba? Tanong ni Heather. Oo, ayan. Agad na pumara si Alexis. Dito na lang ho, Manong. Bayad po. Salamat. Bumaba agad si Heather at mabilis na tiningnan ang malaking bahay. Huminga siya ng malalim at pumasok. Wala siyang pakialam sa hangover niya dahil ang mahalaga ay ang trabaho niya. Kumunot ang noon ni Heather nang makitang maraming tao sa loob. Hello? Tama ba ang address na pinuntahan ko? Where's the boss? I'm here. Isang matangkad na lalaki na blunt ang buhok ang nagpakita kay Heather. I'm Joao, your Heather? Tumango si Heather. Yes, ikaw ba ang boss? Umiling si Joao. Busy pa si boss kaya ako munang pumunta dito. Sa loob na lang tayo mag-usap. Parating na rin naman ang boss ko. Tumango si Heather. Malaki ang bahay at hanggang 3rd floor. May malaking space sa labas at malawak ang lupain. Umupo si Heather at agad na naisip ang disenyo sa bahay. Thanks. Ngumiti siya. Mas maganda sana kung ang boss mismo makakausap ko pero kung alam mo naman ang mga hilig niya, pwede mo naman sabihin sa akin. Actually, gusto ng boss ko na ikaw na ang bahala sa lahat. Ani Joao at saka ngumiti. Ha? Hindi ata pwede yan. Kailangan ko rin ng suggestions niya kasi hindi ko naman alam ang theme na gusto niya. Sabi niya dito. Well, family house ang bahay na to, which means pang-pamilya ang bahay. So, basically, alam mo naman siguro ang design, basta ang gusto ni boss may 2 kwarto para sa mga bata. Nakangiting sabi ni Joao. Napalunok si Heather. Bigla kasi siyang kinabahan sa hindi malamang dahilan. Nagsimula si Heather na mag-drawing ng naisip niyang design at pati na din ang mga gamit. Maya-maya lang, narinig ni Heather ang mga tao na may binabati sa labas kaya natigilan siya. Boss, nandito na pala yung interior designer. Where is she? Baritonong tanong ng lalaki. Tumayo si Heather at natigilan na makita ang mukha nito. Napakurap siya at kumunot ang noo nang makita ang tila pamilyar ito sa kanya. Itim ang buhok, bad boy ang aura, at bulky ang katawan. Napatingin si Heather sa full arm tattoo nito at parang gusto niyang hawakan ang mga yon. Pinilig ni Heather ang ulo at inilahad ang kamay sa harapan nito. I'm Heather. Ngumiti siya at kahit kinakabahan, pinalawak niya pa ang kanyang ngiti para hindi nito mahalata. Tumaas ang sulok ng labi ng lalaki. Leon Samaniego. I bet you know my name. Heather? Natawa si Heather. Sinisigurado ko lang yung pangalan mo. Shall we start? Umupo ulit si Heather.
Hindi siya mapakali dahil pamilyar talaga ang lalaki sa kanya. Pinilig ni Heather ang ulo at pinakita ang designs. Inisa-isa niya ang team at inexplain lahat. May napili ka na ba? Tanong niya rito. Kahit ano dyan. Simpleng sagot ni Leon. Ha? Anong kahit ano? Nakakunot ang noo na tanong ni Heather. Nagkibit balikat ang binata. Gusto kong ikaw mag-design ng buong bahay. Alam mo naman lahat so wala nang problema. Pero kailangan ko na opinion mo. Malay ko ba kung mamaya mali yung ilagay ko tas magalit ka sa akin? Kinakabahan? Ngunit pinilit maging kalmado ni Heather. Seryoso ako, Mr. Leon, sa gagawin ko. If you don't want to take this seriously, maghanap ka na ibang designer sa malaki mong bahay. Tumayo si Heather. Hindi niya man gusto ang ginagawa pero kailangan niya talagang umalis dahil hindi siya mapakali. Akmang maglalakad si Heather nang hawakan siya nito sa braso. Dahilan? Para matigilan siya. Fine. Aayusin ko na. Naging mahinahon ang boses ni Leon. I will cooperate. Kinabukasan, ay sinimulan na agad ni Heather ang pagdidesign. Nagsimula siya sa mga pintura at mga gamit. Napanguso si Heather nang tingnan ang mga gamit na nabili niya. Tsaka niya inayos yun. Pakilagay na lang dyan. Tinuro ni Heather ang kabilang side ng bahay. Dahil siya naman ang naka-assign sa bahay pati na rin sa iba pang mga gamit, siya na rin mismo ang namili sa iba't ibang furniture. Binigyan siya ni Leon ng black card. At siya na ang bumili ng lahat ng gamit na gagamitin. Oh, nandito ka lang pala. Sabi ni Joao na kararating lang. Pinapasabi pala ni boss na sabay na raw kayong kumain. Bakit daw? Ewan. Pag-uusapan niyo raw ang gagawin sa 2 kwarto. Nagkibit balikat si Joao. Ewan ko ba dito kay boss? Gusto lang na i-check yata o kaya naman kailangan araw-araw na alam niya ang nangyayari. Baka nga pati paglakad mo dapat alam niya. Natigilan naman si Heather. Napailing si Joao at agad na umalis kaya naiwang nagtataka ang dalaga. Kinagat ni Heather ang labi at natulala sandali dahil naalala niya ang lalaking kasama niya sa bar. Napahawak si Heather sa ulo at napapikit dahil ayaw na niyang maalala ito hanggat maaari. Hey! Tawag ni Leon. Sa nagtatakang si Heather. Nag-angat ng tingin nito at napaawang ang labi. Mr. Samaniego. Dahan-dahan na binaba ni Heather ang mga kamay, tsaka siya napalunok. Kanina ka pa ba dyan? Hindi naman. Tinitignan ko lang kung maayos ka. Sabi ni Leon. Iniangat ni Leon ang 2 paper bag. Bumili ako ng pagkain. Tapos ka na ba mamili? Napatayo si Heather at tumikim. Kinuha niya ang card at binalik yun kay Leon na nakatitig sa kanya at bakas ang pag-aalala. Tapos na ako, sasabihin ko na lang kung may kailangan pa ako. Ngumiti si Heather. Okay, kumain na tayo. Seryosong sabi ni Leon. Ganito ka ba talaga sa mga trabahador mo? Sabay kayo lagi kumakain? Nagtatakang tanong ni Heather. Umiling naman si Leon. Hindi, sa'yo lang. Natigilan si Heather at napalunok. Kumurap siya at dahan-dahan na umupo. Kinagat ni Heather ang labi at ngumuso nang makita ang paborito niyang binili nito. Nagtaas din siya ng kilay dahil nagtataka siya. Wait, paborito ko lahat to ah. Nanliit ang mga mata ni Heather. Yep, nalaman ko ang mga paborito mo sa kaibigan mo. What's her name again? Halatang nag-isip si Leon. Oh, Alexis is her name, right? Kinuyom ni Heather ang kamay niya at naisip ang kaibigan. Lintik na Alexis at mukhang ipapahamak pa siya. Napailing si Heather at agad na kumain. Pareho silang tahimik ni Leon. Tinitigan ni Heather si Leon at ang full arm tattoo nito. Nakasuot ng white v-neck t-shirt at simpleng jeans ang lalaki. At agaw pansin
ang tattoo nito. Have we met before? Nag-aalangang tanong ni Heather. Natigilan si Leon at tiningnan ng dalaga. Ngayon lang tayo nagkita, Miss Heather. Napakurap naman ng dalaga. Sorry. Pamilyar ka kasi kaya akala ko nagkita na tayo. Imposible. Kasi kung nakita na tayo nun, malamang, hindi na kita pakakawalan pa. Nakangising sabi ni Leon. Natigilan si Heather. Are you flirting with me, Mr. Leon? Tumawa ang binata at uminom ng tubig. Hindi kinakaya ni Heather ang titig ni Leon at pumapasok na naman sa isip niya ang lalaking nakasama niya sa bar. Napalunok si Heather nang pinaglandas nito ang dila sa labi. I'm not, Miss Heather. Sinasabi ko lang ang gusto kong sabihin. Ngumiti si Leon sa kanya. Umirap naman si Heather. That's good. Wala rin naman akong balak na makipag-flirt sa'yo. Sinimulan agad ni Heather ang mga gagawin. Nagsimula siya sa light brown at white na pintura sa buong bahay. Lahat ng ginamit niya ay puti at ang sofa ay brown. Ngumiti si Heather dahil maganda ang kinalabasan ng gawa niya. Kahit sa bawat sulok pa nito. That's nice. Sabi ni Leon sa likuran niya. Nagustuhan mo? Nakangiting tanong ni Heather. Yep. Tumango si Leon. I really like your designs. Ngumiti si Heather at agad na tinapos ang pintura sa tulong na rin ni Leon. Nagtawanan silang dalawa habang nagkukwentuhan sa mga past interior designer na palpak ang gawa. Bumuntong hininga si Heather at napaupo. Late na pala. Tiningnan ni Heather ang orasan. Dala mo ang kotse mo? Ihahatid na kita. Umiling si Heather dito. Hindi na, nag-commute lang kasi ako tsaka magta-taxi na lang ako, isa pa may dadaanan pa ako. Agad na inasikaso ni Heather ang lahat ng kanyang gamit. Kumaway siya kay Leon at sumakay sa pinarang kotse. Naging masaya ang pagdidesign niya dahil kay Leon. She knows he's flirting with her. At alam rin ni Heather ang galawan ng mga lalaking katulad ni Leon. Oh my God! Sigaw ni Heather na muntik nang mabangga ang kotseng sinasakyan niya nang may biglang huminto. Bumusina ang driver na sinasakyan ni Heather, ngunit walang pakialam ang driver sa kabila. Bumaba si Heather sa kanyang inis at mabilis na naglakad pero natigilan nang bumukas ang pinto ng kotse. Napaatras si Heather na makita ang baril sa kamay ng driver. Anong ginagawa mo? Kabadong tanong ni Heather dito. Lumabas isa-isa ang mga tao at napangisi kay Heather. Napaatras si Heather hanggang sa mapasandal siya sa nguso ng kotse. Habang nakatingin sa mga lalaki. Wala akong pera. Ano kailangan niyo sa akin? Sigaw ni Heather. Mahigpit ang hawak niya sa kanyang blouse. Hindi namin kailangan ng pera mo, miss. Di mo ba kami natatandaan? Pumunta ka sa bar. Sa bar na delikado para sa katulad mo. Nag-iisang babae ka sa bar na yun. At naagaw mo ang atensyon ko. And? Kalmadong tanong ni Heather. Hindi kita type. Sigaw agad niya. Mukhang mahalaga ka sa kanya. Kaya todo ang protekta niya sa'yo. Tandaan mo, miss. Delikado ang lalaking nakakasama mo ngayon. Kaya kung ako sa'yo, sumama ka na lang sa amin. Doon, magiging reyna ka sa mismong mansyon ko. Kumunot ang noon ni Heather at tinaas ang kanyang gitnang daliri. Manigas ka dyan. Tumalikod si Heather at walang pakialam sa baril na hawak nito. Napatalon si Heather nang pumutok ang baril at napaupo siya sa sahig. Biglang may humawak sa kanya dahilan para mapatayo siya at sumigaw. Ano ba? Bitiwan mo nga ako? Sumama ka sa amin. Hindi ka masasaktan. Sabi ng lalaki. Ayoko nga sumama sa iyo Hindi kita type. Ano ba? Bitawan mo ako. Manahimik. Bigla ay nabitawan si Heather ng lalaki nang biglang may humawak sa kamay nito. Nanlaki ang mga mata ni Heather at napaatras nang makita ang nakatalikod na lalaki. Napuno ng sigawan ng kalsada at napuno ng putok ng baril sa pagitan nilang dalawa. Tumakbo agad si Heather at mabilis na sumakay ng kotse. Oh my God! Kabadong saad ni Heather. Thank you!
Sigaw niya sa lalaking tumulong sa kanya. Mabilis na lamang niyang minaneho ang kotse. Agad niyang minaneho at binilisan pa ito para mabilis na makaalis doon. Pawis na pawis siya hanggang sa makarating sa kanyang apartment. Second floor na ang aayusin ko. Kahit pa hindi siya makamove on sa nangyari sa kanya, ay patuloy pa rin siya sa pagtatrabaho. Tinuloy niya pa rin ang dapat na gawin at hindi na lang inisip ang nangyari sa kanya kagabi. Oh, nasan si Leon? Tanong ni Heather sa kararating lang na si Joao. Ha? Wala ba dito? Alam ko nandito siya eh. Nagtatakang sabi ni Joao sa kanya. Ha? Kaya nga tinatanong ko sa'yo kasi may dapat kaming pag-uusapan about sa mga furnitures na ilalagay dito. Nakakunot ang noo na saad ni Heather. Kumurap naman si Joao at napansin ni Heather ang plastic na hawak nito. Kumunot ang noo niya at hinablot ang plastic na naglalaman ng gamot at band-aid. Tinignan niya si Joao na nakatitig lang sa plastic. Para kanino to? Sinabi mo na nandito si Leon. So nasan siya? Tanong ni Heather. Ngumuso si Joao at bumuntong hininga. Second floor sa may... Hindi na pinatapos pa ni Heather ang sasabihin nito at agad nang umakyat. Total tapos naman na hagdan, safe nang umakyat si Heather. Pumunta siya sa isang kwarto at binuksan yon pero wala naman siya nakita na Leon. Tiningnan niya ang pangalawang kwarto at naglakad papunta doon para silipin si Leon. Leon, ano? Napatigil si Heather sa sasabihin at napasinghap na makitang walang suot na pang itaas si Leon at may tela ang braso nito. Anong ginagawa mo dito? Bakit ka nandito? Napatingin si Heather sa sugat ni Leon na halatang fresh pa ang dugo. Napasinghap si Heather at agad na lumapit. Tinanggal niya ang tela at napasinghap na makitang malalim ang tama ng kutsilyo sa braso nito. Tiningnan ni Heather si Leon at umiwas at sinuot ang jacket. No! Inalis ni Heather ang jacket. Anong nangyari dyan? Maliit na sugat lang to. Bumaba ka na doon, Heather. I'm fine. Ngumiti pa si Leon sa kanya. Anong fine ang sinasabi mo? Singhal ni Heather at inabot ang plastic. Bakit hindi mo sinabi agad? San ka ba galing? At ano nangyari sa'yo? Hindi maiwasan ni Heather ang mag-alala sa kalagayan ni Leon. Masyadong malalim ang sugat nito at hindi tumitigil sa pagdurugo. Napatingin si Leon kay Heather na nakakunot ang noo at tumayo para pumunta sa banyo. Nagkibit balikat naman si Joao na nasa pinto. Anong sinabi mo? Mahinang tanong ni Leon kay Joao. Wala akong sinabi, boss. Sinabi ko lang na... Natigilan sila pareho nang lumabas si Heather dala ang towel at bowl na may lamang tubig. Tumikhim si Leon at agad na pinanood si Heather. Tahimik at walang kibo ang dalaga dahil hindi niya alam kung bakit siya nag-aalala. Napailing si Heather at nilinisan ang sugat ni Leon. Lalagyan ko ng alcohol. Napasinghap naman ang binata. Huwag mo sabihing takot ka. Nagtaas ng kilay si Heather. Kutsilyo nga kaya mo, alcohol hindi mo kaya. Iba naman kasi ang alcohol, ouch! Malakas na sigaw ni Leon at halos umiyak dahil sa sakit sa ginawa ni Heather. Dapat nagbigay ka man lang ng warning. Huwag kang maingay. Iwa-warn pa ba kita? Kung nag-warning ako, mas tatagal tayong dalawa. Napairap si Heather. Nang matapos ang pag-aasikaso ni Heather sa sugat ni Leon, ay agad siyang tumayo. Tiningnan niya si Leon na kalmado na at nakasandal. Huminga ng malalim si Heather at namewang sa harap ni Leon na napatingin sa kanya. Tell me, ano nangyari? Punong-puno ng dugo ang bathtub, Leon. Seryosong tanong ni Heather dito. It's just a small cut, Heather. Malayo sa bituka. Pero mukhang seryoso talaga ang dalaga. Dahil nanatili ang malamig niyang tingin sa binata na napawi ang ngisi. Bumuntong hininga si Leon at tiningnan si Joao na tumango. Kinuha ni Leon ang sigarilyo pero kinuha yun ni Heather at tinapon sa basurahan. Fine. Aksidente ako natamaan ng kutsilyo nung dumaan ako. Accident, ha?
Tila napaka-sexy ng pagkakasabi ni Heather, kaya napaawang ang labi ni Leon at naalala ang gabi na magkasama silang dalawa sa bar. Aksidente ba talaga, Leon? Sobrang lalim ng cut sa braso mo. Imposible na aksidente yan. Can you stop lying? Galing ako sa isang hideout na masasamang tao. Pumunta ako doon kasi may atraso sa akin ng mga taong yun. Uminit ang ulo ko kaya ayun, nagkaroon ng gulo. Tsaka konting gasgas lang naman to, Heather. Masyado ka nag-aalala? Of course nag-aalala ako. Hindi mapigilan ni Heather ang tumaas ang boses. I don't want to see blood, Leon. Takot ako sa dugo kaya hanggat maaari, I want to treat you. Napaawang ang labi ni Leon. Hindi na tumasabi na dahil kay Heather kaya siya nagkaroon ng malalim na saksak sa braso. Ginantihan nito ang mga lalaki na gustong saktan si Heather. Bumilis ang tibok ng puso ni Leon. Huwag mo nang uulitin, Leon. Huwag kang pupunta dito na may dugo ka o sugat. I'm sorry. Kalmadong saad ng binata. Umiling si Heather. You should take care of yourself next time. Kinuha ni Heather ang mga ginamit niya kay Leon at gumiti. Wait. Napatingin si Heather sa kwintas nito. Is that your necklace? Kumunot ang noon ni Leon. Yes, matagal na to sa akin. Napalunok si Heather at napatingin sa kwintas ni Leon. Katulad ito ng kwintas ng lalaki na kasama niya sa bar. Napunta ang tingin ni Heather sa mukha ni Leon. Tinignan niyang mabuti si Leon, tsaka napatakip ng kanyang bibig at napaatras. This can't be. Nanlalaki pa ang mga mata ni Heather. Ngayon pa lang, pulang-pula na ang pisngi niya. Nang mapagtanto na, si Leon ang kumuha ng virginity niya. Oh my God! Anong nangyayari, Heather? Naguguluhang tanong ni Leon. Huwag kang lalapit. Sigaw ni Heather. Sunod-sunod ang paglunok niya. Ikaw? Anong ako? Iritadong tanong ni Leon. Hinawakan ni Leon ang kwintas niya. Anong meron sa kwintas ko? Mabilis na tumakbo si Heather at napaawang ang labi ng makasalubong si Joao sa labas. Tinulak niya si Joao at agad na bumaba. Hinihingal siya na makarating sa labas ng bahay at mahinang tinapik ang ulo niya. Ibig sabihin, si Leon ang kasama ko? Siya ang unang lalaki na gumalaw sa akin? Heather! Sigaw ni Leon at hinihingal na tumigil sa likod ng dalaga. Sabi ko wag kang lalapit, di ba? Hindi man lang tiningnan ni Heather si Leon. Kung galit ka dahil at tigas ng ulo ko, fine, I'm sorry. Hindi na rin ako dito. Pupunta kapag may dugo ako o kahit anong sugat sa katawan o mukha ko. Uuwi ako ng buo. Seryosong sabi ni Leon. Napapikit si Heather at lintik na kumakalabog ang puso niya. Hinarap niya si Leon na nakasuot ng white t-shirt. Kilala mo ako, tama ba? Don't lie! Bumuntong hininga si Leon. Yes, I know you, Heather. Sa bar, tama? Nanginig pa ang boses ng dalaga. One night stand? Hindi nagsalita si Leon kaya nakumpirma yun ni Heather. Hindi nga niya alam kung may protection sila nung ginawa nila yon. Napasingha pa siya at sinukli ang mahaba niyang buhok. That necklace! Pumikit siya at idinilat din ang mga mata. It was you, Leon! Ikaw ang kumuha ng virginity ko. Ilang araw nang iniiwasan ni Heather si Leon. Ilang araw na rin siya nagtatrabaho at gusto niya nang matapos ang design. Pero mukhang walang balak si Leon na tapusin ang bahay. What? A nipa hut inside your house? Hindi makapaniwalang tanong ni Heather. Yep, I want that. Kung sakali man na mabore ako sa bahay, pwede ako umupo sa labas. Tsaka nga pala, gusto ko ng malaking duyan, yung kasya ang 4 o 5. Taga-design lang ako, Leon, hindi ako engineer. Then kukuha ako ng engineer at ikaw naman sa design. That would be great. Kinagat ni Leon naman sanas at ngumisi. Umiwas agad ng tingin si Heather dahil naalala lang niya kung paano humalik si Leon. Tumalikod agad siya at lumabas. Tiningnan niya ang infinity-style swimming pool sa labas.
Pinagawa ni Leon ang swimming pool na gusto niya base sa gusto niyang style at kulay nito. Huminga ng malalim si Heather at tiningnan ang sketch niya. Tapos na rin ang 3rd floor maliban sa office ni Leon. Natawagan ko ng engineer, bukas nandito na siya, sabi ni Leon sa kanya. Napasinghap sa gulat si Heather. Okay, that's good. Pumasok ulit si Heather at natigilan na makitang may pagkain sa lamesa. Kumunot ang noo ni Heather at tinignan si Leon na pinaglalaroan ng susi ng kotse. Mukhang magaling na ang braso nito dahil malikot na. Umiling si Heather at umakyat sa 3rd floor. Nandoon ang gusto nito na library, entertainment room, office na pang 2 tao at ang paborito niya, ang gym. Iniiwasan mo ba ako? Tanong ni Leon na nakasunod pala. Ba't naman kita iiwasan? Tanong pabalik ni Heather at pumasok sa library. Napasinghap siya nang isandal siya ni Leon sa pinto at tinitigan. Napaka-intense ng tingin ni Leon kaya naman umiwas si Heather ng tingin at kinunot ang noo. Anong hindi, Heather? Iniiwasan mo ko. Ramdam ko at kitang-kita ko. Don't lie to me, Heather. Mariin na sabi ni Leon. Ano naman ngayon kung iniiwasan nga kita? Nasasaktan ka ba? Isa pa, wala namang kaso dun ah. Pilit pinapanatili ni Heather ang tapang sa boses niya. Dahil sa totoo lang, nanghihina na siya. Ngumisi si Leon at hinawakan ang baba ni Heather. Dahilan? Para mapatingin si Heather sa kanya. Tungkol ba to? Sige, sabihin mo. Tuluyan talaga kitang iiwasan, Leon. Pagbabanta ni Heather. Natawa siya. Kumunot ang noo ni Heather at pinagmasdan ang tumatawa na si Leon. Nanatili pa ding nakadikit ang katawan ni Leon sa kanya kaya umatras siya. Kahit wala nang aatrasan pa. Come on. Pwede naman nating pag-usapan ang tungkol dito, Heather. One night stand lang naman yun. Hindi big deal. Umiwas ulit ng tingin si Heather. Pwede mo makalimutan yun. At ganun din ako. Iniiwasan lang kita dahil ano? Galit na ang tono ni Leon. Huwag mong sabihin na one night stand ang nangyari, Heather. Dahil binaliw mo ko. Big deal sa akin ang nangyari, Heather. Paano ko makakalimutan eh? Nakatatak sa isip ko. Gumamit ka ng ibang babae. Mayaman ka. Gwapo ka. Kaya hindi mahirap para sa'yo na maghanap ng babae. Tinulak ni Heather si Leon ngunit nakaharang pa rin ang kamay nito sa pinto. Leon, may trabaho pa ako. Wala akong pakialam. Ganyan ba tingin mo sa akin? Maraming babae? Heather, isipin mo nga. Sa tingin mo ba hindi kita hahabulin? Nasaan ka ba ngayon? Nasa puder kita. Nandito ka dahil sa bahay ko. Kung nakalimutan ko ang nangyari sa ating dalawa, sa tingin mo ba, hindi ako ang kasama mo ngayon? Natigilan si Heather. Tama nga siya. Dahil si Leon ang nag-email sa kanila pero kahit ganun, alam ni Heather na pansamantala lang lahat. You can just forget about that, Leon. Tatapusin ko ang bahay mo. Kakalimutan mo ko. I can't. Humina ang boses ni Leon. Bakit hindi? Kayang-kaya mo, Leon. Umiling ang lalaki. Nangako ako na hindi kita pakakawalan, Heather. Sa ayaw at sa gusto mo, mananatili ako. Napalunok si Heather. Natatakot lang naman siya sa pag-ibig. Natatakot lang naman siya na sumugal ulit at matalo. Tinitigan niya si Leon na nakatitig sa kanya. Punong-puno ng sinseridad ang mga mata nito at seryosong nakatingin sa kanya. Wala akong pakialam kung iwasan mo ko o ipagtabuyan mo ko. Basta alam kong makikita pa kita, yun ang mahalaga. Kung kailangan ko maghintay, gagawin ko. Tandaan mo, Heather. Markado kita at akin ka. Ano bang pinagsasabi mo? Bumilis ang tibok ng puso ng dalaga. Napasinghap si Heather nang hawakan ni Leon ang bewang niya. Nakasandal naman siya sa pinto at nasa gilid ng ulo niya isang kamay ni Leon at sa bewang niya ang isa. Markado ko ang buong pagkatao mo, Heather. Kung aalis ka, magiging mas delikado. Hanggat maaari, hindi ka pwedeng mawala sa paningin ko. Makahulog ang sabi nito. Bitiwan mo nga ako? It's just a one-night stand. Come on! No!
Ngumiti si Leon at pinataka ng 3 halik sa labi si Heather. Leon, ano bang ginagawa mo? Let me go! Umatras si Leon at narinig nilang pareho ang katok. Umayos ng tayo si Heather at agad binuksan ng pinto. Napakurap si Heather nang hawakan ni Leon ang bewang niya. Ay, sorry po, sir at ma'am. Mukhang naistorbo ko pa po kayo. Napakamot sa ulo ang lalaki. No, Napasinghap si Heather nang yakapin siya ni Leon mula sa likod at pinatong nito ang ulo sa balikat niya. It's okay, tapos na rin naman kami. Ngumiti si Leon at tumayo ng maayos. Hilaw ng ngiti lang ang nabigay ni Heather. Hinila na siya ni Leon papunta sa ibaba. Wala siyang nagawa kundi ang sumunod papunta sa dining table. Nandoon pa rin ang pagkain. Umupo si Heather sa upuan at sa tabi niya si Leon na seryosong inaasikaso ang pagkain. Kumain ka. Paano kung ayaw ko? Ano ba kasi itong ginagawa mo? Ayaw mo? Ano bang gusto mo? Umupo sa mga hita ko at ako na magsusubo sa'yo? Nakataas ang kilay ni Leon at inosenteng tiningnan siya. Nanlaki ang mga mata ni Heather at pakiramdam niya na mula na husto ang pisngi niya dahil sa sinabi ni Leon. What? Binibigyan lang kita ng... Fine, kakain na ako. Itahimik mo yung bibig mo ah. Mabilis namang kumain si Heather. Natawa si Leon sa ginawa nito. Okay, baby. Hannah, what are you doing in my office? Naabutan ni Heather ang kapatid niya na may hinahanap sa kanyang opisina. Napatalon si Hannah sa gulat ngunit agad din namang tumayo ng maayos at nagtaas ng kilay. Wala naman, gusto ko na makita ang mga artworks mo. Sabi ni Mommy pumunta raw ako sa'yo at magtanong tungkol doon. Nasabi niya rin na may big project ka, maybe I can help? Ngumisi si Hannah. I don't need you, Hannah. Malamig na sabi ni Heather. Hindi pa nga kita sinisingil sa pagnakaw mo sa artworks ko. Pasalamat ka at abala ako sa ibang bagay. Kaya hindi kita magawang kausapin. Pinagbibintangan mo ba ako? Hindi ko kinuha ang sketchpad mo. You misplaced that? Huwag mo sa akin isisi ang nawawala mong gamit dahil careless ka. Singhal ni Hannah. Natawa si Heather. Bakit ka nandito? Hinahanap mo ba to? Tinaas ni Heather ang bago niyang iPad. Ha? Hannah? Nakita niyang natigilan si Hannah. Natawa si Heather at lumapit sa kapatid. Inayos niya ang dress nito at ngumiti. Galit na galit ang mukha ni Hannah habang siya natatawa dahil walang magawa ang kapatid. Sa pagiging mabait na kapatid ka nga lang babawi, hindi mo pa magawa. Napapala ng spoiled brat, no? Ngumuso si Heather. Huwag kang mag-alala, Hannah. Hindi ko aagawin ang atensyon ng mga magulang natin sa'yo. You can have them. Wala akong pakialam. How dare you? Mariin na bulong ni Hannah. No! How dare you, Hannah? Ngumiti si Heather. Pagkatapos ko sa mga gawain ko, bibigyan kita ng spotlight na para sa'yo. I'm so sick of seeing you and pretending that we're okay where in fact hindi naman. Kaya bago pa mandilim ang paningin ko sa'yo, umalis ka na. Wala kang kwentang kapatid, Heather. Kaya hindi ka nabibigyan ng sapat na atensyon dahil wala ka namang pakialam sa negosyo ng pamilya. Lagi kang nagmamarunong sa mga bagay-bagay where in fact, wala ka naman talagang alam. I'm just glad na nagagawa ng mga magulang natin na ibigay ang lahat sa akin. I said, leave, bago ko hilahin yung buhok mo. Huminga ng malalim si Heather at napaupo sa kanyang swivel chair. Muli siyang huminga ng malalim at tinago ang sketchpad niya. Kahit kailan talaga, alam niya na hindi siya ang paboritong anak. Alam niya ang pagkakaiba nilang dalawa ni Hannah. At alam niya na baliwala ang lahat ng effort niya sa pamilya. Ma'am, may bulaklak po para sa inyo. Sabi ng sekretarya ni Heather sa intercom. Kanino raw galing? Tanong naman niya. Leo Samaniego raw po. Sagot naman ito. Napalanok si Heather at maya-maya lang bumukas ang pinto. Napasinghap siya na makita ang malaking bouquet ng red roses na hawak nito. Gulat siyang napatayo at nanlaki ang mga mata na halos kasing laki niya ang bouquet na binigay ni Leon. Ang bigat, ma'am. Halos magkasing tangkad lang kayo ng bulaklak. Biro ng sekretarya ni Heather. Salamat. Ngumiti siya rito.
Tumango si Heather at agad na tumalikod. Napangiti siya at napatingin sa kanyang cellphone nang tumunog yon. It was Leon. Tumikhi muna siya bago sinagot ang tawag. Do you like flowers? The flowers that I gave you? Tanong nito. A bit. Ngumisi si Heather. Natawa si Leon kaya kinagat ni Heather ang kanyang labi. I see that you're smiling right now. Nakangising saad naman ni Leon. Napasinghap si Heather at napatingin sa paligid. At mas lalong lumakas ang tawa ni Leon sa kabilang linya. Napalunok ang dalaga at napailing na lang at binaba ang bulaklak. Marami pa akong trabaho, Leon. Thank you sa bulaklak. Ngumuso si Heather. Alright, princess. See you later. Malambing na sabi ni Leon. Tumango si Heather kahit hindi niya alam kung nakikita ba siya nito o hindi. See you. Buong umaga hanggang hapon ay nagtrabaho ang dalaga. Gumawa siya ng maraming kopya ng kanyang sketchpad. Huminga ng malalim si Heather at pinatunog ang leeg. Agad naman siyang tumayo nang makitang anong oras na at kailangan niyang i-check ang village ni Leon. Diana, aalis na ako ah. Please lock my office. Sabi ni Heather. Don't worry. May CCTV na sa loob. Ngumiti si Diane. Okay, ma'am. Sakay ng elevator, ay agad na nag-message si Heather kay Leon. Dala ni Heather ang bulaklak at agad na pumunta sa parking lot. Habang naglalakad, ay naramdaman ni Heather na may sumusunod sa kanya. Mabilis ang lakad ni Heather nang biglang may humarang sa kanya na isang matipunong lalaki. Na naman? Ano bang kailangan niyo sa akin? Natawa si Heather at binitbit ang bulaklak. Marami, sabi ng lalaki. Tinignan nito ang likod at gilid nilang dalawa. Hindi mo yata kasama ang Mafia Prince. Mafia what? Naguguluhan at nauutal na tanong ni Heather. Alam mo, hindi ako nakikipagbiruan sa'yo. Pwede ba umalis ka na? Hindi mo pa talaga siya kilala. Hindi niya ba nasabi sa'yo na isa siyang anak ng mafia boss? Tanong nito. Nanatiling nakatitig si Heather sa lalaki. Wala ka nga talagang alam. Si Leon? Hindi niya tunay na pangalan ang ginagamit niya. Hindi siya ordinaryong tao katulad ng inaasahan mo. Iba si Leon at hindi mo gugustuhin na makita at malaman kung sino nga ba talaga siya. Anong sinasabi mo? Anong mafia? Si Leon? Mafia? Nanlalaki ang mga mata ni Heather. Ibig sabihin, mamamatay tao? Naalala ni Heather ang mga pinapanood niya noon sa telebisyon tungkol sa mga kumakalat na mafia at assassin. Tumango ang lalaki. Kaya hanggat maaga pa, lumayo ka kay Leon. Mapapahamak. Napatili si Heather at nabitawan ng bulaklak nang makarinig ng putok ng baril. Kagaya ng nangyari sa kanya noon, naulit na naman ito. Napatingin si Heather sa lalaki na mabilis tumakbo at sumakay sa isang van na mabilis na humarurot paalis sa parking lot. Are you okay? Natatarantang tanong ni Leon. Leon! Napasinghap si Heather at nakitang hawak ni Leon ang bulaklak. Bumaba ang tingin niya sa isang kamay ni Leon. Bakit ka may hawak na baril? Magpapaliwanag ako. Sa ngayon kailangan na nating umalis dito. Nakatulala na tumango si Heather. Sumakay sila sa kotse niya at wala man lang lumabas sa salita sa bibig niya. Hanggang sa makarating sila sa village ni Leon. Tulala si Heather hanggang sa pumasok sila sa loob. Ano nangyari, boss? Tanong ni Joao, nakabababa lang ng hagdan. Bigyan niyo siya ng tubig. Utos ni Leon at binaba ang bulaklak. Lumuhod si Leon sa harap ni Heather at hinawakan ang kamay nito. Hey! Leon? Kilala na ba talaga kita? Mafia Prince? Kinakabahang tanong ni Heather. Yes, I'm a Mafia Prince. Natigilan si Heather at napatingin kay Leon na nakatitig sa kanya. Kapwa sila nag-uusap sa living room kasama si Joao. Tiningnan niya si Joao na seryosong nakatingin kay Leon.
Naguguluhan si Heather at marami siyang tanong sa isip ngunit mas gusto niyang makinig. May organisasyon kami na binuo na may iba't ibang ranggo. Ako nasa unang ranggo at namamahala sa kaligtasan ng organisasyon. Ako ang leader ng organisasyon na naka-assign sa akin. Si Joao kanang kamay ko. Ngumiti si Joao at kumaway ng maliit. Ang daddy ko ay isang mafia boss na may malaking ambag sa mafia world. Itinuturing siyang hari ng mga kasama namin at nasa rule ng organisasyon na ang nag-iisang anak na lalaki ang magiging mafia prince. At nagkataon na lalaki ako. Nagkataon rin na namatay si mama dahil sa war sa pagitan ng mafia world at mga kalaban. Pati ang daddy mo? Tanong ni Heather habang hawak ang baso. Bakit nila ako hinahabol kung ganon? Dahil ang bar na pinuntahan mo ay hideout namin at nalaman namin na may spy doon. Nagkataon na nakita nila tayo magkasama. Kaya naman sa pamamagitan mo, alam nila na mapapalabas nila ako sa hideout. Paliwanag ni Leon. Hindi lang yon. Napatingin naman si Heather kay Joao. Hindi basta-basta lumalabas sa mafia prince sa hideout unless meeting. Ngayon lang lumabas si boss sa hideout dahil tinatago namin siya at kailangan ng protektahan. Pero dahil nalaman ng kalaban na malapit ka kay Leon, gagamitin ka nila laban sa kanya. Dahil ikaw ang kahinaan ni Leon. Natigilan si Heather at napatingin kay Leon na umiwas ng tingin sa kanya. Napalunok siya. Naiintindihan niya na kung bakit ramdam niya na hindi sanay si Leon sa labas. Kaya gusto namin na mag-ingat kay Heather. Iba-iba ang anyo ng mga kalaban. Magpapanggap sila bilang janitor, businessman, painter, o minsan pa ay kaibigan mo. Bukas na bukas ay maghahanda ako ng mga tao para bantayan ka. Ang sugat sa braso mo, dahil ba sa akin yan? Nanginginig ang boses ni Heather. Tumango si Leon. Ginantihan ko ang lalaking gusto kong patayin. Kinabukasan ay maagang nagising si Heather dahil sa sunod-sunod na tawag. Nasa bahay siya ni Leon at katabi niya mismo si Leon na nakayakap sa kanyang tiyan. Napakurap si Heather at kinuha ang cellphone. Hello. Inaantok pa niyang sagot sa tawag. Mommy wants to meet your boyfriend. Seryosong sabi ni Hana. Boyfriend? Nagtatakang tanong naman niya at napatakip sa bibig nang gumalaw si Leon. Tumawa si Hana. Akala mo hindi ko malalaman? Kaya mo tinanggap ang project dahil ang lalaking may-ari ng bahay ay boyfriend mo. Nagtagis ang panga ni Heather at agad na binaba ang tawag. Huminga siya ng malalim at napatingin kay Leon na nagising. As usual, wala naman itong damit pang itaas at kitang-kita ang mga tattoo nito sa braso. Good morning. He kissed her cheeks. Good morning. Kailangan nating pumunta sa bahay. Naghanda si mommy kasi gusto kanyang makita. Sabi ni Heather. Now? Umupo si Leon at pinulupot ang kamay nito sa bewang ni Heather papunta sa tiyan. Tumango naman ang dalaga. Is that okay? Tumango din si Leon. I want to meet your mom, Heather. I want them to meet your boyfriend. Huh? Gulat na napatingin si Heather kay Leon na nakataas ang kilay. Bakit hindi ko alam na boyfriend kita? Well, ngayon alam mo na. Sabay ba tayo maliligo? Tanong ni Leon sa kanya na agad tumayo. Napaawang ang labi ni Heather at agad binato ng unan si Leon. Tumawa naman ito at agad na pumasok sa banyo. Nag-asikaso agad si Heather at pinili ang isang red dress, habang si Leon naman ay nagsuot ng maroon polo long sleeve at itim na pantalon, kagaya ng itim na sandals ni Heather kaya napailing na lang siya. Tara na. Kaagad nga silang pumunta sa mansyon ni Heather. Maraming tao at mukhang may announcement ang mga magulang niya at hindi alam ni Heather kung ano yon. Pagpasok nilang dalawa ay natigilan si Heather nang makita ang mga paintings niya. Nakita niya rin ang portrait na ginawa niya mismo. Mom, ba't nandito ang mga paintings ko? Tanong ni Heather na makita ang mommy niya na nasa dining area. Oh, nandito ka na pala. Napatingin ang mommy niya sa likod at nakita si Leon. You must be
Her boyfriend? Good afternoon, ma'am. Formal na bati ni Leon sa ginang. Tiningnan ni Heather ang kanyang kapatid na kararating lang. Nakita ni Heather kung paano tingnan nito si Leon at kung paano naglandas ang tingin ni Hannah sa katawan nito. Hannah, ba't nandito ang mga paintings ko? Oh, ngumiti si Hannah. Pinadisplay ko sila para makita ng businessman at kapag natipuhan sila, they can get it. Hindi mo naman sila nagagamit, di ba? Sayang naman kung nakatago ang mga yan. Isa pa, sinama ko rin ang mga gawa ko dahil ngayon ang opening ng business ko. What? Hindi ka nga nagpaalam sa akin eh. Hindi ka man lang nag-text at anong ibibenta? I worked hard just to make those portraits. Sorry to burst your bubble pero sold na ang ilan sa kanila. Nanlaki ang mga mata ni Heather. Napatingin siya kay Hannah na lumapit kay Leon na napatingin sa kanya. You must be her friend. Tara doon. I want you to meet them. Wala pa naman ang boyfriend dito ni Heather. Hindi makagalaw si Heather sa kinatatayuan at tiningnan si Hannah. Kusang napatingin si Heather sa kanyang ina na nakangiti. Mom, hinayaan mong gawin niya ang bagay na yon? Wala namang masama sa ginawa ng kapatid mo, Heather. Tinutulungan ka lang niya sa negosyo mo. Nakangiting sabi nito. Natawa si Heather. From the very beginning, hindi ko binibenta ang mga gawa ko. I treasure them so much at ito? Gawa ko pero nakalagay ang pangalan ni Hannah. What the heck? Heather, hindi ito ang oras para magalit ka. Wala akong panahon para makapagsagutan sa'yo. Dahil wala naman ako nakikitang mali sa ginawa ng kapatid mo. Ikaw ang nakatatanda, Heather. Isipin mo ang kapatid mo at tinutulungan ka lang niya. Mom, naririnig mo ba ang sarili mo? Singhal ni Heather. Wala na sila sa maraming tao dahil pumunta sila sa kabilang side ng mansyon. Hannah is obviously jealous. Lahat ng ginagawa ko ginagaya niya. Lahat ng gusto ko gusto niya rin. Lahat ng bagay na meron ako. Isang sampal ang ginawa ng mami niya sa kanya. At nanlaki ang mga mata ni Heather. Don't say that. Kapatid mo si Hannah at pareho lang kayo ng ginagawa. Wala siyang ginagaya at higit sa lahat. Hinahayaan ko lang ang kapatid mo na gawin ang gusto niya. Hindi ba dapat ikaw ang umintindi? Hannah is your sister. We need to spoil her for everything she wants. Mom, I was so tired of arguing with you. Nanginginig ang boses ni Heather. Natigilan ang mami niya. Lagi na lang si Hannah ang naririnig ko sa bibig mo. Na kailangan ko siyang intindihin dahil bunso siya at ini-enjoy niya lang ang mga bagay na gusto niya. Where was I, Mom? Nasaan ako sa pamilyang to? Anak mo din ako. Heather! Galit na tawag ni Hannah. Umiling si Heather at pinagmasdan ng mami niya at ang kanyang kapatid. Ngayon, 3 na silang nandito sa likod ng bahay. Don't call my name, Hannah. Lahat ginagawa ko para intindihin kayong lahat. Hindi ako nagsasalita. Hindi ko magawang magreklamo dahil pamilya ko kayo. You! I gave up my studies in Paris para lang makapag-aral ka and I gave up everything I had just for you. Ngayon sinusumbatan mo na ako? Galit na sabi ni Hannah. Lumapit si Hannah. So lumalabas na talaga ang totoong Heather. Na sa ating dalawa, ikaw ang mas inggit. Gusto mo lagi kang pinapaboran? At gusto mo lagi kang masusunod? Kung tungkol to sa mga paintings, that's not a big deal. Kayang-kaya mong gumawa. That's freaking a big deal, Hannah. Punong-puno na ako sa'yo. Pinalampas ko ang pagnanakaw mo sa opisina ko. I had enough, Hannah. From now on, don't you ever contact me again. Never again. Mabilis na umalis si Heather at pumunta sa kanyang kwarto. Huminga siya ng malalim at napaupo sa kama. Dapat nag-enjoy siya ngayon dahil tapos na ang trabaho. Dapat kasama niya ngayon si Leon. And speaking of Leon, agad na inayos ni Heather ang sarili at mabilis na lumabas ng kwarto. She knows Hannah very well. Oh my God! Yes, this is Leon? Narinig ni Heather ang sigaw ni Hannah. Parang walang nangyari kanina. Wala naman siyang girlfriend kaya okay lang. Come on, Leon. Uminom ka na and have some fun. Nagtagis ang panga ni Heather nang makitang hindi makaalis si Leon.
Huminga siya ng malalim at agad na naglakad. Kinuha niya ang baso ng wine at binuhos kay Hannah kaya napatili ito. Kinuha ni Heather ang kamay ni Leon na nagulat. He's mine, Hannah. Sa susunod na makita kong hahawakan mo ang pag-aari ko, tandaan mo, kayang-kaya kong sirain ang lahat sa'yo. Kahit pa ang negosyo na matagal mo ng pangarap. How dare you? Sigaw ni Hannah. Narinig ni Heather na tumakbo ang mga magulang niya at gulat na napatingin sa kanya. I'm so very disappointed in you. Ngumisi si Heather at tiningnan ng mga magulang. This man, tinuro ni Heather si Leon, is mine. Isa pang hawak mo kay Leon, hindi lang yan ang gagawin ko. Tandaan mo, Hannah, ang mga sinasabi ko. Naglakad si Heather ngunit may nakalimutan siya. Ngumiti siya kay Hannah na galit na nakatingin sa kanya. Oh wait. Ngumiti si Hannah at nilapag ang USB sa table. Panoorin mo yan. Nang makita nila kung sino ba talaga ang original na nagpaint ng lahat ng nandito at sino ang nagnakaw ng mga files ko. Tiningnan ni Heather ang mga magulang at umiling bago naglakad. Let's go, Leon. Ma'am, may bagong client ka po. Napatingin si Heather sa kanyang pinto nang makita si Diane. Sa likod nito ang isang lalaki na nakasuot ng salamin. Kumunot ang noon ni Heather at tumayo para salubungin si Diane. This is Mr. Perez at gusto ka raw niya makausap regarding sa isang bahay? Ngumiti si Diane. Tumango naman si Heather. Sige, pwede mo na kaming iwan. Ngumiti si Heather at ganun din ang lalaki. Umupo si Mr. Perez sa upuan na nasa harap ni Heather at ganun din ang ginawa ng dalaga. Nilabas niya ang kanyang sketchpad at tiningnan si Mr. Perez na nakatingin sa kanya kaya tumikim siya. What kind of house? May reference ka na ba for that? Formal na tanong ni Heather. Yes. Pwede ba na sa bahay natin tignan? Kasi hindi ako sigurado eh. Mas may alam yung asawa ko kung anong gusto niyang kulay. Besides, yun naman ang gagawin mo, di ba? Tumango naman si Heather. Yes, ngayon na ba? Oo, naghihintay kasi ang asawa ko. Ngumiti si Mr. Perez at inayos ang tuxedo nito. I'm sorry biglaan. Nakita ko kasi na maganda yung review sa page mo and somehow gusto ko ang mga designs mo. It's fine. Shall we go? Habang nasa biyahe sila, ay hindi alam ni Heather kung bakit siya kinakabahan. Nakarating sila sa isang mansyon. Luma at halatang kailangan na i-renovate. Bago bumaba si Heather ay nag-text siya kay Leon. Masyadong masama ang kutob niya sa lalaking nakausap niya. Nagulat si Heather nang kumatok ang lalaki. Okay, coming. Bumaba si Heather at napalunok na makitang puno ng kulay dilaw na ilaw ang bahay. Dahan-dahan na naglakad si Heather kasama si Mr. Perez na may kinakausap. Huminga siya ng malalim. Anong design ba ang gusto ng asawa mo? Gusto niya ng vintage. Gustong-gusto niya ang kulay brown. Ngumiti si Mr. Perez at nilagay ang mga kamay sa likod. Ganun ba? Pwede ba ako humingi ng tulong sa kaibigan ko? Pwede ko siyang tawagan. Nakangiting sabi ni Heather. Tumango si Mr. Perez at tinuro ang bahay. Hihintayin kita sa loob. Ngumiti si Heather at agad na lumayo habang hawak ang cellphone. She dialed Leon's number. At wala pang isang minuto ay sumagot na agad si Leon. Hey baby. Leon? Napalunok si Heather at tiningnan ng bahay. I feel weird today. May client ako at dinala niya ako dito sa... Wait, walang address? Natahimik si Leon. Maya-maya lang, nakarinig si Heather na mga kalabog sa kabilang linya dahilan para kumunot ang noo niya. Anong nakikita mo? Tanong ni Leon. Dilaw na ilaw, malaking bahay, sira-sirang mga kotse. Napamura si Leon. Pupunta na ako. Just stay there. I-entertain mo kung sino man ang kasama mo dyan. Please wait for me. Nagtataka na napatingin si Heather sa kanyang cellphone. Bumuntong hininga siya at agad na pumasok sa loob. Napakadilim sa loob pagpasok ni Heather. Hindi niya alam kung nasan nga ba si Mr. Perez at kung anong ginagawa nito. Naisip ni Heather na maglakad-lakad muna para maisip ang gagawin na design. Mr. Perez? Tawag ni Heather.
Umakyat si Heather sa itaas at nakitang tahimik talaga. Ngumuso si Heather at agad na pumasok sa isang kwarto. Tahimik siyang pumasok at napasinghap nang makitang walang tao at tanging cabinet lang. Binuksan niya ni Heather at napatakip siya ng bibig na makitang puro bungo at buto ng tao ang nandito. Oh my God! Sigaw ni Heather. Nagmamadali siyang lumabas at mabilis na bumaba ng hagdan. Naabutan niya si Mr. Perez na nakakunot ang noo. Tinuro ni Heather ang taas at huminga ng malalim. Sa kwarto, may... Anong nakita mo, Heather? Hindi ka ba masaya na makakita ng buto ng tao? Ano? Kinakabahan na tanong ni Heather. Napasinghap siya nang may mga lalaking lumabas sa dilim. Nanlaki ang mga mata ni Heather at takmang tatakbo ng mahigpit siyang hawakan ng dalawang lalaki. Tumawa si Mr. Perez at tiningnan si Heather na nanlalaki ang mga mata. Sino ka? Ba't mo ako dinala dito? Anong kailangan mo? Malakas na sigaw ni Heather. Ngumisi si Mr. Perez at maya-maya lang ay may lumabas na babae. Laking gulat ni Heather na makita ang assistant niyang si Dayan. Nakasuot ng itim na dress habang hawak ang dalawang baril sa magkabilang kamay nito. Dayan! Hi, ma'am. Ngumisi si Dayan. Hinawakan nito si Mr. Perez at naghalikan pa ang dalawa sa harap niya. Good catch. Naguguluhan na napatingin si Heather sa mga taong nasa harap niya. Kalaunan ay tumili si Heather nang hilahin siya ni Dayan papunta sa kung saan. Mabilis niyang sinipa si Dayan at agad siyang tumakbo. Tumakbo si Heather sa abot ng mahakaya niya nang biglang may pumutok na baril sa harap niya. Heather! Tumakbo si Heather at nang mahawakan niya ang gate, bigla na lang may humampas sa kanya. Dahilan para mawalan siya ng malay. Damn it! Hawak nila si Heather. Galit na galit ang mukha ni Leon. Nag-uusap sila kung paano kunin si Heather. Alam na ni Leon kung sino ang nasa likod nito. Walang iba, kundi ang kabilang organisasyon na gusto siyang patayin at ang ama ni Leon. Sa bahay ni Perez. Maraming tao doon, Leon. Puro assassin ang mga nandun. Malaking lupain at higit sa lahat nandun ang mga bomba. Wala akong pakialam. Galit na sigaw ni Leon. Dali-dali na pumunta si Leon sa kanyang kotse at agad na sumunod si Joao at ang mga tauhan nila. Nagtatagis ang panga ni Leon sa isipin na sasaktan ni Perez si Heather. Matagal na sila magkaaway ni Perez. Dahil yun lang ang gusto nito makuha, ang posisyon ng kanyang ama. Matagal na rin nung huli silang naglaban at sisiguraduhin niya na ito na ang huli. Nandito na tayo. Ang sekretary ni Heather kasama ni Mr. Perez. Ibig sabihin, matagal na niyang kilala si Heather? Tanong ni Leon. Paano? Yan ang hindi ko alam. Baka matagal nang pinapanood niyang si Perez si Heather. Seryosong sabi ni Joao. O baka naman, ang sekretary ni Heather ang may plano. Pera, Leon. Pera. Tahimik na bumaba si Leon sa kotse at hinawakan ng dalawang silencer gun. Walang ingay ang bawat lakad niya hanggang sa makatapak siya ng sanga ng puno. Maingat na hinawakan ni Leon ang puno at agad na inasinta ang mga lalaki na kabantay sa harap. Isa-isa niyang binaril ang mga yon habang pinapanood sila Joao na pumasok sa loob. Nandito na sila! Sigaw ng lalaki sa loob. Galit na galit si Leon sa mga oras na yon. Bumaba si Leon at agad na pumasok sa loob. Tumakbo siya para makapasok sa bahay. Madilim kagaya na inaasahan niya. Dahan-dahan ang lakad ni Leon at pinapakiramdaman ng paligid. Nang may maramdaman agad siya ay agad niya itong binaril at nagtago sa likod ng hagdan. Perez! Nasaan si Heather? Patay na si Heather, Leon. Sigaw ni Mr. Perez at tumawa. Nagtatago si Perez sa malaking box na nasa unahan. Inaasahan ko talaga na pupunta ka sa mansyon ko, Leon. Nasaan ang ama mo? Bakit di pa siya nagpapakita? Labas dito ang Mafia King Perez. Malamig na sabi ni Leon. Napangiti siya nang makita ang refleksyon ni Perez sa salamin. Ilabas mo si Heather at tayo ang magtuos. Kaya ka lang naman nagtatago sa dilim dahil mahina ka eh, Perez. Ngumisi si Leon at inasinta ang salamin.
Mabilis na lumipad ang bala kay Perez at sigurado si Leon na natamaan niya ito sa braso. Tumakbo si Leon at agad na inasinta ang mga assassin na lumalabas kada maglalakad si Leon. Alam mo, Leon, wala kang pinagkaiba sa ama mo. Pareho kayong duwag. Sa loob na maraming taon, isang babae lang pala makakapagpalabas sa'yo. Isang babae lang pala ang magiging kahinaan mo. Parehong-pareho kayo ng tatay mo. Sigaw ni Perez. Umakyat si Leon sa hagdan at tiningnan ng mga nasa ibaba. Isa-isa niya yung inasinta. Tumba lahat ng mga kasama ni Perez. Binuksan ni Leon ang ilaw at tumambad sa kanya ang maluwag na living room at walang malay ng mga tauhan nito. At least hindi katulad mo na nag-iisa. Ilalabas mo si Heather o uubusin ko mga tauhan mo. Huwag mo akong tinatakot, Mafia Prince. Sigaw ni Perez at naglabas ng granada. Nanlaki ang mga mata ni Leon at mabilis na tumakbo at tumalon kasabay nun ng pagsabog. Nagising si Heather dahil sa pagsabog. Nanlaki ang mga mata niya nang makita na nasa basement siya ng mansyon. Agad na tumayo si Heather at mabilis na kinatok-katok ang pinto. Tulong! Tulong! Sigaw ni Heather. Punong-puno ng dugo ang damit niya at wala na rin ang cellphone niya. Kinakabahan siya dahil sa sunod-sunod na putok ng baril. Sunod-sunod din ang pagsabog. Napatingin si Heather sa paligid at punong-puno ng kagamitan sa construction ang basement. Leon! Tulong, Leon! Sigaw ni Heather at hinampas ang pinto. Hindi alam ni Heather ang gagawin. Hindi niya alam kung paano makakalabas ng pinto. Nanghihina siyang napaupo habang hawak ang ulo niya. Tinignan niya ang damit at nakitang may dugo. Pumikit si Heather at bumuntong hininga. Maya-maya lang ay dinilat ni Heather ang kanyang mga mata dahil sa liwanag. Napaatras si Heather na makita ang isang matipunong lalaki na may hawak na mahabang baril. Heather! Sa takot ni Heather agad siyang humawak ng kahoy. Agad siyang nagtago at mabilis na sinilip ang lalaki na pumasok. May kasama ang lalaki na 2 tao at hula ni Heather sa likod dumaan ang mga ito. I'm Leonel, Leon's father. Nabalitaan ko nandito ka at nandito rin si Leon. Hindi kita sasaktan. Tulong! Biglang sigaw ni Heather. May humilas sa kanyang buhok at nakita niya ang lalaki. Nanlaki ang mga mata ni Heather na makitang kamukha ni Leon ang lalaking nasa harapan niya. Kagaya ni Leon, may tattoo rin si Leonel at bad boy ang aura. Dayan, bitiwan mo si Heather. Hindi ako utusan, Mafia King. Natawa si Dayan at tinutok ang kutsilyo kay Heather. Bitiwan mo si Heather. Sinabi ko na sa'yo, delikado si Perez pero nagawa mo pa rin kumampi sa kanya. Naibibigay niya ang gusto ko at ang mga pangangailangan ko. Wala kang pakialam kung sino ang pwede kong samahan. Hindi ka ba natutuwa? Napalabas ng babaeng to ang anak mo? Ang anak mo na dapat ako ang kasama. Ang anak mo na dapat ako ang pakakasalan. Tumingala si Heather. Napatingin siya sa mga mata ni Leonel. Tumango si Heather at agad na kinagat ang kamay ni Dayan. Agad na tumalon si Heather sa gilid at sunod-sunod ang putok ng baril na narinig niya. Tumakbo si Heather palabas at napasinghap na makitang marami ng patay. Leon! Sigaw ni Heather. Iika-ika siyang naglakad at hinanap si Leon. Napasigaw si Heather nang may humila sa kanya papunta sa isang lalaki. Nanlaki ang mga mata niya nang makita si Perez. Duguan ang mukha nito at marami na ring tama. Nakita ni Heather si Leon na palabas pero natigilan na makita siya. Heather! Heather! Nanlaki ang mga mata ni Leon. Ano? Papatayin ko ang babaeng to, pakakawalan niyo ako. Bitiwan mo si Heather Perez. Wala siyang kinalaman dito. Wala siyang kinalaman sa kung ano man ang away natin nun. Sinabi ko na hindi ba? Kapag nakita ko may sugat si Heather, doble ang balik sa'yo. Umiling si Heather at mas tumingala dahil tumama na ang dulo ng baril sa kanya. Tumulo ang mga luha ni Heather. Hindi dahil sa sakit kundi dahil sa pagod. Tinitigan niya si Leon at napalunok si Heather na makita si Leonel na nagtatago sa mga kotse. Nag-isip ng paraan si Heather at nang makitang mahina at nanginginig ang kamay ni Perez, ay ngumisi siya kay Leon. Heather, no! Sigaw ni Leon. Mabilis na sinipan ni Heather ang tuhod ni Perez at mabilis nang nakuha ang baril.
Pero nanlaki ang mga mata ni Heather nang tamaan siya sa braso ng kung sino man kaya napaupo siya. Agad na kumilos si Leon at mabilis na tumakbo at binaril si Perez tsaka niya niyakap si Heather. Heather! Dad! Dad, si Heather! Nanginginig ang boses ni Leon. Dad! Dadalhin natin sa ospital. Seryosong saad ni Lionel. Marami tayong dapat pag-usapan, Leon. Tinapik nito ang anak at agad na tumango sa mga tauhan nito. She's awake. Dahan-dahan na ginalaw ni Heather ang mga daliri bago idinilat ang mga mata. Nasilaw pa siya sa ilaw na nasa itaas. Napatingin si Heather sa paligid niya at nakita ang mga magulang niya. Napakurap siya at hinanap si Leon. Heather, do you need anything? Tanong ng mommy niya. Tubig. Halos pabulong ang boses ni Heather. 3 days ka ng tulog, Heather. Masyado rin napagod ang katawan mo. Marami ka ring sugat at gasgas sa katawan. Sabi ng daddy ni Heather. Napakurap si Heather at napatingin sa pinto nang pumasok si Leon. Agad na pumunta si Leon sa tabi ni Heather. Nangilid ang mga luha niya nang makita ang lalaki. Naalala na naman niya ang nangyari bago siya mawala ng malay. Dahil sa tama ng baril. Leon, huwag kang masyadong gumalaw. Masaya akong gising ka na. Niyakap ni Leon si Heather na umiiyak. Tiningnan ni Heather ang mga magulang at si Leon na nakatingin sa kanya. Kinagat ni Heather ang labi at tiningnan ng kanyang mommy. Bago man lang siya magpaalam sa mga magulang, kailangan niya munang kausapin ang kanyang ina. Leon, mag-uusap lang kami ni mommy. Pero please, huwag mo akong iwan. Ngumiti si Leon. May inaasikaso lang ako, babalik ako agad. Tumango si Heather. I love you. Napatingin si Leon at napaawang ang labi. Kalaunan ay bumakas ang ngiti sa labi ni Leon. I love you too. Ngumiti si Heather at hinintay na makaalis si Leon at ang daddy niya. Naiwan silang dalawa ng kanyang ina. Bumuntong hininga si Heather dahil hindi niya alam kung saan siya magsisimula. Ma, I'm sorry. I know I'm not a good daughter, but I'm always trying, Mom. Ever since I was a kid, ramdam ko ang trato mo sa akin. Ramdam ko ang pagkakaiba namin ni Hannah. Pero alam mo ang mas nakakatuwa? Ni hindi man lang ako umiiyak sa tuwing nararamdaman ko na parang hindi ako belong sa pamilya natin. I can't feel the pain, Mom. I need to grow up strong, independent, and I need to grow up with my own. Heather, anak, I'm so sorry for everything. Akala ko maiintindihan mo ako. I always look at you, and I know how strong you are. Na sobrang panatag ko na matapang ka. Nakalimutan kong isa ka rin pala sa mga kailangan kong bantayan. Natawa si Heather. I always envy Hannah. Inisip ko kung saan ba ako lagi nagkukulang, Ma. Nasaan ba ako sa pamilya natin, Ma? Ang sakit-sakit na kasi na lagi kong nararamdaman na para akong hangin sa'yo. That's why I worked hard. I became successful, Mom. Umiling ang mommy ni Heather at pareho na silang umiyak. Gusto niyang labanan ang lahat ng sakit. Gusto niyang ilabas lahat ng nararamdaman niya bago siya umalis at lumayo. I'm so sorry, Heather. Nagkulang ako. Hindi ko alam na ganyan pala ang nararamdaman mo. You should have told me. I always take care of Hannah dahil sa inyong dalawa. Siya ang mahina habang ikaw, kaya mo lahat. Matapang ka, Heather. Kayang-kaya mo makuha ang mga gusto mo. And I'm always proud of you, anak. Ngumiti si Heather. This is the first time we talk. And the first time na makikita kita dito sa ospital para bantayan ako. Hindi ako galit, Mommy. Nagtatampo lang pero alam ko magiging maayos tayong dalawa. And I'm saying this because I need to leave. Naiintindihan ko, Heather. Hahayaan kitang gawin ang mga gusto mo pero huwag mo sana ako kalimutan. Kami ng daddy mo. Kung gusto mong mag-heal, mag-move on, gawin mo. Ngumiti si Heather. I do, Mom. Pagkatapos nila mag-usap ng kanyang ina at masayang natapos ang usapan,
ay dumating na rin si Leon. Ngumiti si Heather at nakakagulat na medyo close sila ng kanyang ama. Huminga ng malalim si Heather. Aalis na tayo? Ha? Oh, I forgot to tell you. Nakatulog nga pala ako ng 3 araw. Uuwi na ba tayo? Tumango naman si Leon. Yes, nakahanda na ang kotse papunta sa bahay. Nakausap ko na rin ang mga magulang mo kaya pwede na tayo umalis dito sa ospital. Tumango si Heather. Maya-maya lang ay inalalayan siya ni Leon pero parang bumaliktad yata ang sikmura niya. Mabilis na tumakbo si Heather at agad na sumuka sa banyo. To the rescue naman si Leon na hinahaplos sa likod ni Heather na panay ang suka. Are you okay? Nag-aalalang tanong ni Leon. Yes, I'm fine. Baka dahil lang to sa gamot? Ngumiti si Heather at hinayaan si Leon na punasan ng kanyang bibig. Kaagad silang lumabas, pero iba talaga ang pakiramdam ni Heather. Sumakay silang dalawa sa kotse at nagulat na makita ang ama ni Leon na nasa passenger seat. Ngumiti si Heather at hinawakan si Leon. Nga pala, napag-usapan namin ni Daddy na doon muna tayo sa Italy. Bakit? Para sa kaligtasan mo. Hindi ko na kaya makita ka nasasaktan ng ganito, Heather. Delikado ang ginawa mo, kaya ayan, nakast ang braso mo. Doon muna tayo sa Italy sa loob ng maraming taon. New identity, new life. Bumuntong hininga si Heather. Sasama ako, Leon. Pero paano sila, Mama? Kami na ang bahala sa kanila. Sa ibang bansa na rin sila titira. Malayo sa inyong dalawa. Kapag nakasiguro na kami naligtas na, pwede na kayong bumalik dito. Nakangiting saad ni Leonel. Tumango si Heather. Nagkatinginan sila ni Leon na hinaplos ang kamay nito. Napapangiti si Heather sa isipin na baka nga buntis siya. Why are you smiling? Umiling si Heather. Wala lang. I wonder if she or he looks like you. I bet, yes. Makalipas ang ilang taon, we're finally married. Sa loob ng nakalipas na mga taon, ay naging maganda ang buhay nila Heather at Leon. Malayo sa gulo, malayo sa usok, at higit sa lahat, malayo sa mga taong gusto silang saktan. Sa mga nakalipas na taon, ay nanatili sila sa Italia, hanggang sa mga anak si Heather sa una nilang anak. Nalaman nilang buntis siya nung araw na umalis sila na Italy. You mean, ako ang dahilan sa lahat ng nangyari? Tumango si Leon. Yes, matagal ka nang kilala ni Perez dahil raw pamilyar ka. Mas lalo lang siya na curious nang malaman niyang kasama mo ako doon. At doon na rin nagsimula na gamitin kanya laban sa akin at sa organisasyon. Sa mga nakalipas na taon, ay nakwento ni Leon na naging buhay nila noon ng kanyang ama sa organisasyon. Inisa-isa ni Leon lahat ng gustong malaman ng asawa. Wala siyang pinalampas kahit isang detalye. Matagal ko nang kinalimutan na nakaraan, Leon. Masaya na akong kasama kayo ngayon, kayo ng 3 mga anak natin. Ngumiti si Heather nang makita ang kambal niya na naglalaro. They're so cute. Nakuha ni Heaven ang mga mata mo habang si Hunter naman ay kombinasyon nating dalawa. Nakakatuwa silang dalawa manang-mana sa'yo. Natawa si Heather. Siyempre no, ako kaya nagdala sa kanila ng 9 na buwan. What? Sabay nating ginawa ang kambal, Heather. Tumawa si Heather. Sa mga nakalipas na taon din, wala na silang balita sa organisasyon. Matagal nang nag-retire ang mag-ama dahil mas gusto nila ng tahimik na buhay. Pero alam ni Heather na may connection pa rin si Leon at Leonel sa mga ito. Nagpatuloy ang business ni Heather at nakaabot ito sa iba't ibang bansa sa tulong ni Leon. Mama! Nagmamadali na lumapit si Hunter dala ang laruan na baril. Bang! Bang! Mama! Pinakita ni Hunter ang paghawak ng baril. Napaawang ang labi ni Leon at nakita kung paano mag-act ang kanyang anak kung paano hawakan ng baril at paano nakapwesto ang mga paa. Hinawakan ni Heather si Hunter. Hunter? Nag-aalalang tawag ni Heather sa anak. Bang! Bang! Mama! Gun! Tumawa si Heather. Napalunok siya at tiningnan si Heaven na hawak ang isang paintbrush. Nakahinga ng maluwag si Heather dahil mukhang si Hunter ang nagmana sa ama nito. Natawa si Leon sa tabi niya, kaya kumunot ang noo ni Heather. Papa will teach you how to use gun, okay? Nakangiting sabi ni Leon sa anak.
Leon? Baby, he needs to learn at the right time. Napabuntong hininga si Heather at napatingin sa anak na hawak ang baril. Ngumuso si Heather at napailing na lang. Mukhang may papalit pa yata kay Leon at ito ang anak nilang si Hunter. Good luck na lang talaga sa kanya. The End. At dyan nagtatapos ang ating kwentong pinamagatang One Mysterious Night with the Mafia Prince, written by Aviona. Dearest friends and avid listeners, don't forget to like our videos and subscribe to our channel for more wonderful stories. Mula sa aming main channel, Randall Tagalog Love Stories, and for our second channel, Miss R Stories, lubos po naming pinasasalamatan ang inyong suporta at pagtangkilik sa aming mga likhang istorya. Ingat po kayong lahat and have a good day everyone. Paalam!